Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Cagayan Valley Region idineklarang insurgency-free. Bangkay ng nawawalang Malaysian Chinese nahukay sa isang farm lot sa Maguindanao del Sur. Libo-libong commuters stranded sa day 1 ng transport strike. Libreng sakay pinalawa. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Formal nang idineklara ng Joint Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o JRTF-LCAC sa Region 2 na insurgency-free ang buong Cagayan Valley at isinailalim ito sa State of Stable Internal Peace and Security o SSIPS. Inaprubahan ang deklarasyon sa ginanap na full council meeting noong Marso 24 sa Bayumbong, Nueva Vizcaya na pinangunahan ni Cagayan Governor Edgar Aglipay. Ayon sa resolusyon, bunga ito ng tuloy-tuloy na koordinasyon ng pambansang ahensya, lokal na pamahalaan, security forces at mga komunidad sa ilalim ng whole-of-nation approach laban sa insurgency. Bukod sa seguridad, isinulong din ang mga programang pangkabuhayan, infrastruktura at serbisyong panlipunan sa mga dating apektadong lugar. Sinabi ni Nueva Vizcaya Governor Attorney Jose Gambito na inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad sa rehiyon, kabilang ang pagdami ng pamumuhunan, trabaho, turismo at paglago ng ekonomiya. Natagpuan at nahukay ng mga otoridad ang bangkay ng nawawalang Malaysian Chinese sa isang bakanteng lote sa bahagi ng Barangay Masigay, Datupiyang, Maguindanao del Sur, pasado alas 3 ng hapon ng March 25. Kinilala ang biktima na si Xiang Lai Hong, 58 anyos at kasalukuyang isang negosyanteng freelance middleman na nakatira sa Dagupan City, Pangasinan. Batay sa investigasyon, March 23 nang sumama ang biktima sa isang kakilala patungong Mindanao para sa isang business transaction sa Zamboanga City at Cotabato City. Sa tulong ng GPS tracker, natunton ng pulisya ang bangkay ng biktima na nakatali ang paa at walang saplot pang ibaba sa isang malawak na farm lot sa nasabing lugar. 2 persons of interest na ang tinututukan ngayon ng PNP na posibleng sangkot sa pagpatay sa biktima. Libo-libong commuter ang na-stranded at napilitang maglakad sa unang araw ng nationwide transport strike na nilahukan ng tinatayang 100,000 na transport workers bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Mahahabang pila ang naitala sa mga pangunahing kalsada tulad ng Commonwealth Avenue, gayon rin ng southbound commuters na umabot hanggang overpass sa Roosevelt Station ng EDSA Carousel habang dagsa ang pasaherong hirap makasakay papasok sa trabaho. Bilang tugon, agad nag-deploy ang Department of Transportation o DOTR ng libreng sakay units kabilang ang 20 sasakyan ng LTFRB at 12 unit ng LTO sa rutang Fairview, Quiapo at iba pang critical areas mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Suporta rin ang ibinigay ng iba't ibang ahensya upang madagdagan ang sasakyang umaalalay sa commuters. Patuloy ang libreng biyahe habang inaasahan ang epekto ng susunod na araw ng welga. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Lenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.